kapuso, ito pong susunod nating issue. Unang beses pa lang natin mapag-uusapan dito po sa On Call. Tungkol po ito sa reklamo ng isang gurong transgender na nakausap po mismo ng aking partner na si Ivan. Sa tagal na raw niyang nagtuturo, nito lang daw siya nakaramdam ng lantarang diskriminasyon sa pinapasukang paaralan. Ang buong kwento tunghayan po natin sa ating On Call Helpline. Sa paghubog ng ating kaalaman sa paaralan at pagtayo nila bilang pangalawang magulang, malaking paggalang ibinibigay natin sa mga guro. Pero kung minsan ang respetong nararapat sana sa kanila, ipinagkakait pa ng ilan. Tulad na lamang ng nangyari kay Donna, hindi niya tunay na pangalan, kung saan ang kanyang sexualidad, tila umano naging katatawanan sa paaralang kanyang pinagtatrabahuhan. Naging bukas naman daw siya sa pamunuan ng eskwelahan nung una siyang pumasok dito. Pero nitong March 7, ipinaskilang paalala o memo sa kanilang faculty tungkol sa tamang kasuotan para sa darating na graduation. Nang mabasa ni Donna ang memo, nagulat na lamang daw siya na naging special mention pa siya sa pagbabawal na magsuot ng damit panlalaki na pantalon at polo. Lahat daw dapat ng babaeng guro, nakabestida o nakablouse at palda. Sinabi mo, ginagamit mo yung terminong pang-iinsulto. Bakit ka na-insulto? Kasi yung memo po na yung nilabas na yan, titignan po natin pang kalahatan eh. Hindi ko po nakikita yung point kung ano yung reason bakit kailangan nakasulat yung pangalan ko dyan. To think na more than 80 teachers kami lahat. Tapos nakita ko yung pangalan ko dyan. Ayon kay Donna, malaking kahihiyan ito para sa kanya lalo pat pinag-uusapan siya ngayon sa kanilang paaralan. Hindi talaga maganda yung dating. Kasi before nun, may mga nakausap din akong yung mga staff sa school ang nagsabi sa akin yan. Naakala ko nung una joke lang. Nung mismong narinig nung head ko, ang sabi sa akin, hindi dapat ganyan kung gusto nila na sumunod ka sa attire na gusto nila, dapat kinausap ka ng personal. Hindi yung ipopost nila yung pangalan mo dun sa dyan sa memo na yan. Tsaka Leti, lantad naman siguro sa school. Alam naman nila yung sexual orientation mo. Yes. At tinanggap ka nila na ganyan. Yes. Sa 7 taon niyang pagtuturo, lagi naman daw siyang sumusunod sa proper attire na utos ng paaralan tuwing graduation. Kaya hindi niya matanggap ang diskriminasyong ipinaramdam sa kanya ngayong taon. Kung sakaling kinausap ka ng personal at sinabihan ka na pwede bang mag-comply tayo sa attire, susunod ka ba? Sumusunod naman ako. For how many years sumusunod naman ako? Like for example, lagi kaming Filipiniana. Sabi mag-Filipiniana kami. But still, Filipiniana, nakabarong ako, tas wala namang specific, basta Filipiniana daw. Ang pinagpuputok ng ko rito, yung tipong for how many years ng graduation namin, ang dami-daming hindi sumusunod. During the graduation march, may mga teacher na nakamaong. Sabi ko nga, kahit nagmumukha akong tanga, sumusunod ako sa inyo, sir. Sabi ko, hindi ko deserve yung ganyan. Kaya talaga masyadong dinibdib ko yan eh. Ayon sa Department of Education, nararapat na sumunod ang mga guro sa itinakdang uniforme ng paaralan. Hindi naman daw ito tinututulan ni Donna. Ang nais lamang daw niya, maipaglaban ang kanyang karapatan at pantay na pagtingin sa kanyang sexualidad. Sa paglantad mo ngayon, siguro alam mo rin na magposibleng magkaroon ng strain yung relationship mo with the principal and your fellow teachers. Pero mukhang tanggap mo yun at may pinaglalabang ka dito, Leti. Opo. Ano yun? Actually, hindi nga po ako sanay sa ganito eh. Hindi ako sanay na pumunta ng mga ganito, yung naghihintay ako. Pero kaninang umaga pa lang, magmula pa lang kagabi, talaga desidido ako. Pinaglalaban ko dito yung, yung respeto ba, na parang all the while akala ko tanggap nyo kung sino ako. Tapos, di ba, sa simpleng ganyang bagay na, ramdam na ramdam ko na nabastos ako talaga, na insulto ako. Makamit kaya ni Donna ang respetong kanyang ipinaglalaban? Tama nga ba ang pagtrato sa kanya ng kanyang paaralan? Yan ang ating aalamin live dito sa On Call. Talagang sensitibo, partner, yung usapin kasi ng transgender nga. Pero ito ay unang beses natin mapag-uusapan, kaya hindi tayo pareho pamilyar kung ano yung guidelines. Although ang tinitignan ko kasi dito, yung rules ng paaralan, not really pertaining on whether lalaki, babae o transgender. Yung kinasasama nga naman talaga ng loob niya. Ako rin mismo, nung nakita ko yung memo, nagtaka ko. Bakit Na-single out kailangan siya. siyang i-single out ng ganyan? Oo nga naman. Alamin natin ang polisiya ng DepEd kaugnay sa mga ganyan, Makakapanayan po natin sa linya ng telepono si Dr. Corazon Rubio, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Quezon City.
Dr. Rubio, magandang hapon po. Magandang hapon, Ivan. Opo, ano po yung masasabi niyo doon sa memo na inilabas po ng paaralan doon po sa teacher na nagreklamo po sa amin? Okay. Kausap ko yung principal kanina lang, ano. Aha. Sabi niya, yung inilabas na memo na yun ay hindi official. Kumbaga sa draft. So ngayon, binago na ng paaralan yung draft na yun. Opo. Nakita ko, ito naman sa harapan ko, wala na talaga. Inalis na yung pangalan. Opo, Dr. Rubio, nakita ko ho yung memo, pirmado ho ng principal, unless it was forged. Hindi pa nga daw official yung dapat na inilabas. Okay, pero... Okay. Okay, ma'am. Dahil in the process of marami pang amendments na gagawin doon sa mga committee chairman. Tapos ma'am, Doc, naipaskill din ngayon, po. Meron na sila ngayong bagong memo. Wala ang pangalan ni Miss Ortiz. Okay. Pero ma'am, ganito na lang, Ma'am Rubio, para humalinaw tayo, no? Kasi ang nirereklamo nga ho, yung bang na-single out, whether or not ito ho ay naging official o hindi. Pero naipaskill oo. Ay nakapaskill pa daw yan ma'am. Whether or not official o hindi, ang tinatanong ho namin ay may paglabag ho ba sa karapatan naman po ng gurong ito na transgender nga po, dun sa pinalabas na unofficial or official memo man yan? Palagay ko, hindi nga tama na specify talaga yung pangalan niya doon. Nung makausap ko yung principal, ang sabi ko sa kanya, tanggalin. Pero sabi niya, ma'am, natanggal na po namin. Talagang inalis na po namin yung pangalan ni Miss Ortiz. Kasi nga, hindi niya alam na nandun yung pangalan ni Miss Ortiz. Napirmahan niya. Kumbaga nagawa na yung damage, no? Parang nainsulto. Kumbaga sa kanya, nalaman niya kung ano yung totoong saloobin ng ilan sa mga namamuno sa kanila dyan, no? Na meron bang, in other words, May remedy po ba? Parang, actually, nakausap ko po yung teacher kahapon, hindi na po namin babanggitin yung pangalan niya. Ang gusto lang naman po niya apology. Dahil she was deeply offended doon po sa nangyari. Palagi ko naman gagawin ng principal yun. Dr. Rubio, isa na lang po sa akin, doon po sa DepEd order with regard to appropriate attire sa mga graduation, ano ho ba yung polisiya nyo doon? Totoo po yun. Kasi formal occasion po yun. No, I mean, for example, in her case, pwede ho ba siyang magbarong? Halimbawa, if that's what she's comfortable with. Yes, pwede. Pwede ho. So, hindi ho siya pipilitin magsaya? Hindi. Okay. Yun lamang po yung nililinaw. In other words, Ma'am Rubio, wala hong pilitan. Dapat kung ano yung tanggap na, syempre, kung 'di ba, tinanggap naman siya na ganun. Unang-una 7 years na po siya no? Yes, Connie. Okay, so gusto niya isuot, kaya lang yung formal na damit naman. ayun naman po. At nakikita ho natin yan sa mga pictures na pinadala niya, no? Nakabarong ho siya. Hindi ho siya nakabarot saya, pero formal na okasyon at sumusunod siya. Dr. Rubio, is an apology forthcoming mula po sa eskwelahan? Mag-uusap sila ng kanyang punong guro siguro sa Monday, no? Bahala, yung punong guro na ang gagawa ng hakbang, ano? Opo. Ma'am, ito na lang, parang huling mensahe po para doon sa, kasi hindi natin madalas na pag-uusapan to. Linawin po natin ano hong mensahe ba ng DepEd tungkol po sa mga guro na transgender po. Or gay. Meron kami kasi ngayong project, yung gender development. So inaano namin, nire-respeto namin ang mga sexual preferences ng ating mga guro. Kung di ba meron silang iba-ibang sexual preferences. So siguro it would just take quite a while para lahat ng tao ay maging maging sensitive. Gender sensitive, correct. Alright. Okay, marami pong salamat ma'am sa inyo pong Dr. Rubio, thank you po. panahon. Thank you. Bye-bye. Samantala, patuloy po namin kinukunan ng pahayag ang pamunuan ng inireklamong paaralan pero hindi po kami pinauunlakan hanggang sa mga oras sa ito. Sorry lang ho ang katapat niyan para kay ma'am.